Nagsimula ang pelikula kay Miranda. Si Miranda ay isang nurse, na nangangarap siyang maging surgical nurse. Samantala, pinuntahan niya ang kanyang ama, sa paghahanap sinakmal siya ng aso ng kanyang ama, na kinagalit niya dahil napunit ang kanyang damit. Pumunta na ang dalawa sa restaurant, nag-uusap ang dalawa tungkol sa bahay ni Miranda na ibebenta na niya at bibili siya ng bago. Gusto ng kanyang ama na samahan siya sa pagtingin ng bahay ngunit ayaw niya. Habang tinitingnan ni Miranda ang kanyang napunit na damit, tinawag naman siya ng waitress na may nabulunan, agad siyang lumabas sa banyo na may nakabangga siyang lalaki, tinulungan na niya ang lalaki na nabulunan na nakatingin na lahat ng customer sa kanya. Kinagabihan, sa kaarawan ng kanyang kaibigan, sinabihan si Miranda na makipag-date kay Kevin dahil mabait ito, nangako naman si Miranda na sisiputin niya si Kevin kahit hindi pa niya ito nakikita. Sa sumunod na araw, habang naghahanda si Miranda sa kanyang date mamaya, napansin niya ang isang lalaki sa labas ng kanyang balkonahe. Napaisip naman si Miranda na baka siya si Kevin kaya't pinapasok niya ito. Inalok niya ito ng maiinom, at pumasok na sa kanyang kwarto upang tapusin ang pagbibihis niya. Paglabas niya ng kwarto niya ay nakita niyang nakaharang ang lalaki sa pinto. Nagsisimula ng hindi mapalagay si Miranda sa kinikilos ng lalaki. Hiniling niya sa kanya na umalis at bumalik na lang mamaya para sa kanilang date dahil masyadong pang maaga. Tinanong naman siya ni Kevin na kung ano ba ang oras ng kanilang date. Sa tanong niya napagtanto ni Miranda na hindi siya ang tunay na Kevin, kalma niyang pinalabas si Kevin, ngunit nang nasa pinto na siya ay nilock niya ito. Kinabahan si Miranda na sinabihan ang lalaki na tatawag siya ng pulis, sinubukan na siyang hawakan ng lalaki, nagpupumiglas naman si Miranda. Pinahinto siya ng lalaki at sinabihan na hindi siya sasaktan, umamin naman ang lalaki na matagal na siyang may gusto sa kanya, pinipilit pa rin ni Miranda na makawala sa lalaki ngunit malakas ito, sinimulan na siyang ginahasa ng lalaki, hindi ko na ipapakita dahil bawal ito sa mga bata. Pagkatapos sibakin ng lalaki si Miranda, dali-dali itong tumakbo palayo ng bahay, habang may isa pang lalaki naman ang kumakatok sa pinto na may dalang bulaklak. Tinatawag niya si Miranda. Dahil nakabukas ang pinto pumasok ang lalaki na siya pala ang tunay na Kevin, tinatawag pa rin niya si Miranda, ngunit walang sumasagot. Pumunta siya ng kusina at nagulat nang makita si Miranda, agad siyang tumawag sa pulis. Nasa hospital na si Miranda na ginagamot, puno ng pasa ang kanyang katawan na natulala lang siya, kinuhaan naman siya ng mga litrato para sa mga ebidensya. Tinanong naman siya ng pulis kung nakilala niya ba ang lalaki na gumahasa sa kanya, sumagot naman si Miranda na oo. Samantala, ang tunay na pangalan ng lalaki ay William pala, pumunta siya sa kanyang tinatrabahoan, para kunin ang kanyang huling sahod. Pagkapunta niya sa opisina ng kanyang amo pumugad ang mga pulis na kaagad siyang inaresto. Nagpapagaling na si Miranda sa hospital, dumating naman ang mga pulis at ibinalita sa kanyang ama na nahuli na ang lalaki. Samantala, pumunta ang kanyang ama sa bahay para linisan ang kalat sa bahay kung saan nagkagulo sa nangyari kay Miranda. Sa nakalipas na mga araw, sinusubukan ni Miranda na ipagpatuloy ang kanyang buhay ng normal, pinuntahan naman niya ang kanyang real estate agent, at tinanong kung kailan mabebenta ang kanyang bahay. Sinagot naman siya na matagal pa dahil walang gustong bumili ng bahay kung saan may ginahasa. Nakabalik na sa trabaho si Miranda, pero napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, sinubukan niyang gumawa ng cake, habang nag-icing ng cake, napansin pa rin niya ang panginginig sa kanyang kanang kamay at napagtanto na hindi siya maaaring magtrabaho sa surgical operasyon dahil dito. Nagpasya siyang magsulat ng liham kay William sa bilangguan. Ngunit ang sulat ni Miranda kay William ay patuloy na ibinabalik sa kanya, patuloy pa rin si Miranda sa pagpadala ng liham sa kulungan, pinaayos rin niya ang bahay at siya ay nagpagupit na rin ng buhok. Sa sumunod na araw, nakatanggap na rin ng liham si Miranda kay William, agad niyang binisita ang gumahasa sa kanya, nung una ay nahihiya pa si William na makipag-usap kay Miranda, paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin sa ginawa nito sa kanya, na magulo ang isip niya dati. Madalas nang dinadalaw ni Miranda si William na kinukumusta, nagiging magkaibigan na sila at nagpapaganda siya pag binibisita niya si William na medyo nilalandi niya. Sa kulungan,
Nagalit naman si William sa kasamahan niya sa selda dahil, sininghat niya ang liham na pinadala ni Miranda sa kanya, binyantaan niya ito na kapag uulitin niya ay may kalalagyan siya. Sa sumunod na araw, ibinalita ni William na malapit na siyang makalaya, tinanong niya si Miranda kung pwede na sila magkita, na nangako na nagbago na siya, na hindi na siya ang dating lalaki na sumibak sa kanya, sumagot naman si Miranda na pwede silang magkita, pero patago muna. Sa sumunod na araw, masayang nagpaalam na si William sa kanyang kasama na makakalaya na siya. Samantala, nakatanggap naman ng bulaklak si Miranda na galing kay William, tinanong naman siya ng mga kasamahan niya kung kanino galing, nagsinungaling naman si Miranda na galing sa kanyang ama. Agad nag-usap pa si Miranda at William sa telepono, ipinaalam ni Miranda na natanggap na niya ang bulaklak, at sinabihan si William na dapat hindi sa kanyang tinatrabahoan ipadala, na baka malaman ng kanyang mga katrabaho na galing ito sa gumahasa sa kanya. Humingi naman ng pasensya si William at nangakong hindi na mauulit. Matapos mag-usap sa telepono, nilero ni William ang kanyang sarili ngunit naiinis siyang hindi malabasan. Kinabukasan, nagulat si Miranda nang dumating si William, inamin ni William na hindi na siya mapakali na gusto na siyang makita. Ipinaliwanag naman ni William na gusto niya lang na ayusin ang sira ng kanyang bahay para makabawi sa kanyang ginawa. Pumayag naman si Miranda at ang dalawa ay abala sa pag-ayos sa bahay. Palagi niyang pinapainom ng lemonade si William, halatang naglalandian ang dalawa. Ipinaalam naman ni William na babalik pa siya para ayusin ang nabutas na kisame na pipinturahan niya ulit. Samantala, abala naman ang ama ni Miranda na namimili ng kagamitan para iayos sa balkonahe ni Miranda. Nagulat naman siya nang nakita si William, tumalikod agad siya para hindi makita ni William, narinig niya si William na bumili ng pintura, hindi naman maiwasan ng matanda na magdala ng kahoy, na iniisip na paluan si William, pinapawisan na nangiginig ang ama ni Miranda na nakikita ang gumahasa sa kanyang anak. Pinuntahan niya kaagad si Miranda at binalita na nakita niya si William, tinanong niya si Miranda kung dumalaw na ba si William sa kanyang bahay, nagsinungaling naman si Miranda na hindi pa, ngunit galit na pinakita ng kanyang ama ang kahoy na dinala ni William sa hardware para bumili ng pintura na katugma ng kanyang nabutas na kesame. Umamin na si Amanda, na pinaayos niya kay William ang balkonahe at kisame dahil gusto rin makabawi ni William sa kanya sa nagawa niya sa kanya, na gusto niyang ayusin ang nasira. Inimungkahi niya sa kanyang ama na hindi siya pwedeng magmukmak na lang palagi sa ginawa ni William sa kanya, na gusto na niyang mag-move on. Kinabukasan, dumating ulit si William na tinapos ang pag-ayos ng balkonahe, pinainom ulit ito ni Miranda ng lemonade, na tinulungan siyang magpintura sa upuan, na naglalandian ang dalawa, lumipas ang ilang minuto nag-iba na ang pakiramdam ni William. Nakiusap siya kung pwede magpahinga sa loob ng kanyang bahay dahil nahihilo siya, pumayag naman si Miranda na pinapasok si William na biglang nawalan ng malay. Nagising na si William na nilalagnat, tinanong niya si Miranda kung ano ang nangyari sa kanya, sumagot naman si Miranda na nahimatay siya, nagpasalamat si William kay Miranda na inisikaso siya na sinabihan rin na maganda siya. Nag-iba naman ang ugali ni Miranda. Pinlano niya na landiin si William at kaibiganin, sinabihan niya si William na manggagahasa siya, tatayo na sana si William nang tinali pala siya ni Miranda, sinabihan siya ni Miranda na hindi niya makakalimutan ang ginawa niya sa kanya sa panggahasa sa kanya. Inamin na ni Miranda na nilagyan niya ng antifreeze ang pinainom niya na lemonade sa kanya, muling nahimatay si William, nagising si William na pinaniwala siyang pinutol ang kanyang kamay. Sinabihan niya si William na dahil sa ginawa niya sa kanya, hindi na siya pwedeng mag-opera ng mga pasyente, dahil nangiginig na ang kanyang kamay. Tiningnan naman ni Miranda ang bag ni William, na nakita ang protection na lubo. Tumanggi naman si William na gagamitin niya ito para sibakin siya, hindi naman naniniwala si Miranda. Tinanggal niya ang kumot kay William at pinakita ang talong niya na pinutol niya, naiyak na lang si William nang makita na wala na ang kanyang talong. Nagtapos ang pelikula sa pagbisita ni Miranda sa kanyang ama, sinabihan niya ang kanyang ama na winakasan na niya ang pagkikita nila ni William na hindi na ito babalik pa. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood.
Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.